Morning and welcome back po sa JCT Moto. Ngayong araw ay maglilinis tayo ng engine bay ng Toyota Vios natin. And pasensya na po kayo at wala na tayong magawang mabuti sa ating vlog. Nagbubuting-ting na lang ng sasakyan. So samahan niyo po ako sa maglinis ng engine bay at balik natin sa fresh na itsura niya. Ito pong Toyota Vios natin ay galing bangko din. 2023 model, automatic, 25K ang auto, and bagong-bago pa. Kaya lang, usually pag labas ng bangko ay matagal na stock ng bangko, marumi pa talaga ang engine niya. So, may loob. Yun punong-puno ng alikabok. So, lilinisin natin ito, mag-engine bay wash tayo, mag-engine wash tayo. And hopefully, sa mga hindi pa nakasubok mag-engine wash ay makakatulong itong video ito sa inyo. Yan po. Yan po ang itsura niya sa malapitan. Napaka-alikabok. Tinanggal natin ang battery and tinakpan natin sa may fuse. Binalot natin ng plastic dito sa may intake. At importante ang alternator din. Kailangan hindi mabasa yan. So, pag natakpan natin yung mga yan, ay pwede na nating liguin, paliguan. Yan o. Grabing alikabok. Wakan natin ha. Sobrang alikabok na ito. Sobrang dumi. Pero kahit madumi siya, kitang-kita na napaka-bago pa. Puting-puti pa yung mga metal niya, mga bakal. Tinanggal din natin yung cover dito para madali natin madukot yung mga dumi sa loob pag naglinis tayo mamaya. Ayan po. At sa mga hindi pa nakasubok na mag-engine wash ng sasakyan nila ay maaaring makatulong itong video ito sa inyo. And pasensya na at hindi muna tayo motovlog ngayon. Tatakpan na natin ng intake, yung sa may fuse at sa may alternator, and good to go na tayo. Pwede na nating basahin. So sa mga hindi pa nakasubok ay huwag po kayo matakot as long as natakpan yung mga importanteng areas na hindi dapat mabasa. And saan pa yung isa? Binalot natin. Ito, connector dito sa may intake. Ayan po, pwede na nating paliguan. Ang kailangan lamang natin ay ito, brush para sa mga singit-singit, and sabon na may Joy, degreaser kung meron tayong makitang part na may oil, pero malamang wala dahil sedan ito. Usually may mga oil pag yung mga krudo na sasakyan. So yan po, basahin na natin. Alright. Simula tayo sa taas para yung mga dumi from top ay mahuhulog. Ang alikabok, you know? Yan. Yung alikabok dyan. Kalpo yan. Yun. May dahon. Pwede nang basahin yan. Basahin muna natin para lumambot yung mga tumigas na dumi. Yung motor natin nabasa na rin. Yung puti pa makina, hindi pa nga nasabon pero yeah, umilinis na.
Grabe nga alikabok. Okay. Medyo malinis na pero ulitin pa rin natin. Sabunan pa rin natin muli para pumuti talaga, kumentab. Yan o. Wala na yung mga alikabok kanina na putik-puti. Malinis-linis na. Napakadali lamang pero ingat-ingat dahil hindi dapat mabasa yung mga importanteng linya para hindi mag-error ang sasakyan. Dito naman sa may taas, marumi pa ito. Usually matagal ako natatapos dahil binabalik-balikan ko yung nakikita kung marumi pa. Metikuloso ko pagdating sa ganitong bagay. Nakikita kong alikabok pa. Ay binabalik-balikan ko. Actually, itong pag-detail ng sasakyan, maaabot ako ng mga 2 to 3 days. Dahil ako lang gumagawa. Gusto kong pulido yung trabaho ko eh. Buy and sell, kailangang i-detail muna natin ng maayos bago natin ibenta. Para naman presentable sa new owner or prospect buyer. Ganun lang. Simple na medyo mahirap. It takes time. Kaya lang, very, very fulfilling kapag nagawa mo ng maayos. Especially pag nabenta mo. Yun ang sideline natin. Maliban sa ating full-time na trabaho, ay nagbabay and sell si JCT Moto. Ayan o. Wow. Malinis-linis na. Gusto ko yung very presentable na condition niya, na itsura niya. As well as condition. Bago lang pala natin to na change oil din. Palit ng cabin filter. Siyempre, oil filter. Sama na yun pag nag-change oil ka. Ayan, yung mga alikabok yan. Dapat ito brush eh. Pwede na ito. Wow! Linis-linis na. May mga alikabok-alikabok. Uy, nagbabasa yung motor natin. Lang. Maliit lang kasi yung space natin eh. Wala tayong proper na hugasan. Malaking area. Yun. So, second sabon ko siya. So, sisilipin ko. Kung meron pa rin akong makikita mga dumi, ay babalik-balikan ko pa rin. Babalik at babalik pa rin. Pero, nalinis na. Hindi pa yun enough sa atin. Tapos na tayo at punas-punas na lang. Maganda sana kung may blower tayo para sure na matanggal talaga lahat ng tubig. Anyway, papatuyin natin siya ng mabuti after a day or 2 days pa natin paanda rin para tuyong-tuyo talaga yung mga internals niya. Ayan kasi may blower tayo, kaya lang pinaglaruan ng anak ko eh. Isang blower nasira, yung isa nawala.
Ginawa niyang laruan. Ang lakas kasi, sarap paglaruan. Yeah, sayang. Mahal pa naman ang blower. Punas-punas na lang. Linis na siya. After this, linis naman tayo ng body. And then, buffing. Buffing natin ang mga gas-gas. Lalo na pag very minimal lang na gas-gas ay natatanggal siya ng polish. Pero kapag malalim, deep scratch ay talagang hindi na matanggal. So, ayun. Konting kuha na lang, mahigit 1 oras ata tayo naglinis. Yan, at malinis na. Compare kanina nung nagsimula tayo na sobrang alikabok talaga. Sobrang daming dumi na namumuti-muti pa siya. Ayan. Patutuyuin na lang natin. Tinanggal na rin natin mga cover sa alternator at hindi siya nabasa. And sa intake at sa may fuse niya. Ayan po. Lagay na lang natin ito. Balik na lang natin ang cover. Ayan. Alright. Good as new. Malinis na. Napaka simple, madali lang, pero kailangan maingat pa rin para hindi mag-error ang sasakyan. And ang battery, saka na lang natin ibalik pag natapos na nating linisan lahat, i-buffing, wash overall ang body. Yeah, may konting dumi pero hindi na masyado noticeable. Importante. Overall, mga 90% ay malinis na. Parang bagong labas sa kasa. So yan po, hopefully another walang kwentang video ni JCT Moto ay nakatulong sa inyo. Thank you very much and see you on the next vlog. Paalam!